Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? 1, 2, 3, tara na at matuto. Iba't ibang salita man ang banggit, iisang wika naman ang gamit. Wikang Filipino, yakapin at mahalin. Ating pag-aralan ang MTB-MLE sa 3 linggo ng 3 markahan. Ngayong linggo ay ating tatalakayin ang paksang aralin tungkol sa wastong pagsulat ng mga salita, parirala at pangungusap. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa paggamit ng pang-uri o salitang naglalarawan. Ginagamit ang mga ito sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa pagsusulat. Ipakikilala sa iyo ang iba't ibang bantas. Ipaliliwanag din ang gamit ng maliliit at malalaking letra. Narito ang mga bantas, simbolo at halimbawa. Una, tuldok. Narito ang simbolo. Halimbawa, ako ay mabait. Ikalawa, kuwit. Narito ang simbolo. Halimbawa, paborito kong pagkain ang prutas, isda at gulay. Ikatlo, tandang padamdam. Narito ang simbolo. Halimbawa, aray, napaso ako. Ika-4, tandang pananong. Narito ang simbolo. Halimbawa, saan ka pupunta? Narito naman ang mga maliliit na letra. M, A, T, B, S. Halimbawa, babae at araw. Narito naman ang mga malalaking letrang M, A, T, B, S. Halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa malaking letra. Bell at Sabado. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang nakasusulat ka ng mga salita na may tamang bantas at gamit ang maliliit at malalaking letra. Alam mo ba kung ano-ano ang mga bantas? Alam mo ba kung kailan ginagamit ang mga ito? Pag-aralan ang ilan sa mga halimbawa sa ibaba. Una, tuldok. Ginagamit ito sa pangungusap na nagsasalaysay, nag-uutos, o nakikiusap. Inilalagay ang tuldok sa hulihan. Halimbawa, ako ay mabait. Pakiabot po ng aking lapis. Ikalawa, kuwit. Ito ay ginagamit sa paghahati ng pangungusap, tulad ng pag-iisa-isa ng nasa listahan. Halimbawa, paborito kong pagkain ang prutas, isda at gulay. Ang mga kapatid ko ay sina Elaine, Lovie at Faye. Ikatlo, tandang padamdam. Ito ay ginagamit sa pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, aray,
Napaso ako. Ang saya-saya ko. Ika-4, tandang pananong. Ito ay ginagamit sa pangungusap na nagtatanong o humihingi ng sagot. Halimbawa, saan ka pupunta? Kumain ka na ba? Sa pagsusulat naman, madalas ginagamit ang maliliit na letra, maliban na lamang kung unang letra ng bawat pangungusap. Halimbawa, ako ay maglalakad. Kasama ko ang aking kaibigan. Ang dalawang pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra. Ikalawa, mga pangalang pantangi o tiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari. Halimbawa, ang pangalan ng aking kaibigan ay Jennifer. Nakapasyal na rin siya sa Tagaytay at nakita na ang bulkang Taal. Mahilig kami pareho sa prutas na mangga. Ang salitang Jennifer, Tagaytay at bulkang Taal ay nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay tiyak na ngalan ng tao at lugar. Ikatlo, mga ngalan ng araw, buwan, at okasyon. Halimbawa, Biyernes, Sabado at Linggo ang paborito kong mga araw. Pinakagusto kong buwan ang Disyembre dahil sa Pasko. Ang Biyernes, Sabado at Linggo ay nagsisimula sa malaking letra dahil ito ay mga ngalan ng araw. Ang Disyembre ay ngalan ng buwan at ang Pasko ay ngalan ng okasyon. Para sa unang gawain sa pagkatuto, lagyan ng check kung wasto ang pagkakagamit ng malaking letra. Lagyan naman ng X kung mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, Lunes, malaking letrang L. Tama! Ito ay check. Ikalawa, Rizal, malaking letrang R. Magaling! Ito ay check. Ikatlo, Araw ng Kalayaan, maliit na letrang A at K. Mahusay! Ito ay X. Ika-4, Bayabas, malaking letrang B. Tumpak! Ito ay X. Ika-5, Marso, maliit na letrang M. Nakuha mo! Ito ay X. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin ang salitang wasto ang pagkakasulat upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ako ay mananatili sa loob ng bahay. Magaling! Ako, malaking letrang A. Ikalawa, si David ay masayang kumakain. Tumpak! David, malaking letrang D. Ikatlo, kami ay nagpunta sa
Luneta Park, Luneta Park. Mahusay! Luneta Park, malaking letrang L at P. Ika-4, sa Sabado, kami ay mamamasyal. Tama! Sabado, malaking letrang S. Ika-5, ang paborito kong gulay ay kalabasa, kalabasa. Nakuha mo! Kalabasa, maliit na letrang K. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check kung wasto ang bantas na ginamit. Lagyan naman ng X kung mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, magkakasunod ang buwan ng Mayo, Hunyo, at Hulyo. Ika-2, tumutulong ako sa gawaing bahay. Ika-3, yehey! May bago akong sapatos. Ika-4, saan ka pupunta? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang bantas na angkop sa bawat pangungusap. Isulat ang simbolo sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian: tuldok, kuwit, tandang padamdam, at tandang pananong. Una, ano ang pangalan mo? Ika-2, binabasa ko ang aking module. Ika-3, mabait si Ernesto. Ika-4, kaibigan ko sina Mark, Nadine, at Gisela. Ika-5, nako, nadapa ang bata. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat muli sa patlang ang mga pangungusap. Iwasto ang nakasalungguhit na salita at binilugang bantas. May sagot na ang unang bilang upang maging gabay mo. Gamitin ang kwaderno sa pagsagot. Una, kay lakas ng hagupit ng bagyong Ulysses. Ang sagot ay nagsisimula sa malaking letrang K at nagtatapos sa tuldok. Ang salitang Ulysses ay nagsisimula din sa malaking letrang U. Ika-2, si RJ ba ang maghuhugas ng pinggan? Ika-3, kami ay namasyal sa Laguna. Ika-4, aray, nasugat ako.
Ikalima, nagpunta kami sa Cavite noong bagong taon. Natutuhan mo sa araling ito ang wastong pagsusulat ng salita, parirala at pangungusap, gamit ang mga patlang at ang malalaki at maliliit na mga letra. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!